Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumabas saglit pero inaasahang papasok muli bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Julian. Kaya naghahanda pa rin ang Batanes na pinaka-napuruhan ng bagyo. Kaya wasak ang maraming tahanan. Nasa state of calamity na ang probinsya at hirap sa supply ng kuryente, tubig at komunikasyon kaya umaapela ng tulong. Nakatutok si Joseph Moro. Walang patawad ang bagyong Julian sa Batanes. Ramdam sa mga bidyong kuha kahapon ang hagupit ng hangin sa Basco, Batanes. Parang papel lamang na winasiwas ang ilang yero. Sa lakas ng ulan, halos wala nang makita sa paligid. Pinasok din ng hangin at ulan ang opisina ng PDRRMO. At bagamat nakaligtas ang mga bahay na bato sa bagyong umabot sa signal number 4, hindi ito kinaya ng mga modernong bahay na gawa na sa mga kahoy at yero. Mas marami ng ganyan sa Basco kaya halos walang natira sa kanila. Ilang residente pa ang sugatan. Namatay din ng ilang alagang hayop. Tumuob ang ilang tricycle at motorsiklo at natumba ang maraming puno. Ang matandang kahoy nga ng Vaditi na nakaligtas na sa maraming bagyo, tuluyang pinadapa ng bagyong Julian. Tinuklap din ng bagyo ang bubong ng simbahan ng munisipalidad ng Uyugan, kaya nawala ng matibay na proteksyon sa nagpapatuloy pa ring ulan kanina kahit wala ng bagyo. Iniwan itong wasak ang lampas 2,000 bahay roon na limitado ang kuryente, tubig gripo at linya ng komunikasyon sa ngayon. First time kami nagkaroon ng 2,543 na evacuees, no? Dati-rati ko lang, 10, 20, mga ganon lang. Kaya emosyonal si Batanes Governor Marilu Cayco sa panayam sa DCBB. Iba ito kasi masyado siyang matagal. Sobrang nakasira ng mga bahay dito at sobrang lakas ng ulan na nagkaroon. First time din namin na malakas ang flood namin dito sa Batanes. Ako'y very emotional dahil kitang-kita ko kung gaano kabilis masira ng bagyo ang mga kabahayan dito sa Batanes. Yero at kahoy na ang maraming bahay dahil hindi na sila pinapayagang manguha ng mga aggregates o mga bato matapos sa deklarang protected area ang Batanes. Nanawagan ako sa DNR, nanawagan ako kay Presidente kung po pwedeng mag-issue sila ng moratorium muna at payagan kami yung makakuha muna ng pang-home use na aggregate sa kahoy. Kahit man lang yung naputol ng bagyo na mga kahoy sa kanilang yun ang gagamitin. Dahil kawawa ang mga mahihirap naming kababayan. Gumagana naman ang airport kaya humihingi rin ng tulong ang Batanes sa national government. Humihingi ako muna ng bottled water. Ang kinatatakutan ko pag walang tubig is baka mamaya magkaroon naman kami ng diarrhea outbreak po dito. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Batanes pero ayon kay Governor Cayco, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakampante. Yung forecast is babalik ng konti bago saka siya mag-exit. Ay, paano kayo ngayon dyan? Ay, siyempre naghahanda kaya sabi ko wag mo nang magtanggal ng kung ano-ano basta maghanda pa rin dahil hindi natin alam kung pagbalik nun ay mas malakas. Ayon sa DSWD, nakapag-preposition sila ng mga food packs sa mga bayan ng Ibana, Uyugan, Itbayat at Sabtang sa Batanes. Oras daw na bumuti ang panahon ay ihahatid nila ito sa mga may kailangan. Ang GMA Kapuso Foundation pupunta rin sa Batanes para maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Ilocos Norte. Matapos wasakin ng Super Bagyong Julian ang ilang tulay, kalsada at mga puntod. Dang-daang pamilya ang inilikas.
Yan at ibang pinsala ng bagyo sa Northern Luzon. Sa pagtutok na ito, live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, maghapon pa rin malakas ang buhos ng ulan sa ilang bayan dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 17,000 families ang apektado ni Super Typhoon Julian sa probinsya. Hanggang kaninang umaga, malakas pa rin ang buhos ng ulan sa ilang bayan sa Ilocos Sur. Sa Candon City, lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan sa Barangay Kalawaan. Ang sakahan na ito nagmistulang lawa. Kaya ang ilang magsasaka, sinubukan pang isalba ang pananim na palay. Talagang tataas ang tubig, aabot hanggang kalsada. Sa ngayon, mahigit 40 katao ang nanatili pa rin sa evacuation center. Tumataas yung tubig. Hanggang bewang po yung bahana sa amin. Sa bayan naman ng Santa nagka-mudslide. Pero agad din nagkasa ng clearing operation ng DPWH. Dahil naman sa matinding epekto ng bagyong Julian, isinailalim na sa state of calamity ang Ilocos Norte. Unti-unti nang humuhupa ang baha, kaya kanya-kanya ng linis ang mga residente sa Lawag City. May mga umiikot na garbage truck upang hakutin ang mga basurang iniwan ng baha. Sa tala ng CDRRMO, nasa 655 na pamilya mula sa 24 na barangay sa lungsod ang apektado. Kabilang dyan ang mga inilikas sa barangay Gabu Norte dahil bumagsak ang ginagawang dike. May naputol namang tulay sa bayan ng Vintar at may gumuhuring bahagi ng kalasada sa ilog. Di rin nakaligtas sa bagyo ang mga nasirang puntod sa isang sementeryo sa Sarat. Pinakamaraming population mostly is Barangay 1. Then even ang infrastructure, ang pinaka-grabe talaga is dito sa Gabo. That's why we are very monitoring it also. We heard that may mga casualties tayo pero wala pang verified information nito, wala pang official report. Isa sa Batak, isa sa Paway, missing yon, and then isa dito sa Lawag City. Aabot naman sa 250 na bahay ang nalubog sa 3 talampakang lalim ng baha sa Sitio Subdivision ng Barangay Lumbang sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa tagulan at saka yung hindi pa natatapos na dike po. So hindi Kaya yung pagtaas ng tubig, siyempre pupunta rito, mababang dito sa amin eh. Wala pang inililikas pero nakahanda naman daw ang relief goods. Kaninang umaga, umabot sa 6 feet ang antas ng Marusay River sa bayan, malapit na sa 8 feet na critical level. Sa Lagayan Abra naman, 7 individual ang iniligtas matapos matrap sa umapaw na Tinig River. Nasa maayos silang kalagayan. Dahil sa maputik na daan dulot ng landslide sa bahagi ng Bulinoy, kinailangan ng buhatin habang naka-wheelchair ang kaka-discharge lang na pasyenteng ito. Sakay sinakay sa police car para makauwi. Nagkaroon din ng landslide sa Baguio Bontoc Road at Alab section sa Mountain Province. Sa impormasyon na natanggap ng PDRRMO mula sa Philippine Red Cross, 2 bahay ang nasira sa landslide maliban sa mga nadaganan din na iba't ibang uri ng sasakyan. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Sarado naman ang Mountain Province, Ilocos Sur Road sa bahagi ng Barangay Poblasyon sa bayan ng Bauco dahil sa pagguho ng lupa. Nagsagawa rin ng assessment at inspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Baguio City. Kabilang ang pagguho sa Barangay Dominican Mirador at Nagilian. Mel, sa ngayon nasa 1,000 individuals ang nasa evacuation center. Hindi pa rin sila pinapayagan na makauwi dahil pa rin sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Samantala as of 6 p.m., umabot na sa 85 million pesos yung damages sa agriculture pero inaasahang tataas pa yan kapag nakapag-submit na ng reports ang iba't ibang LGU sa probinsya ng Ilocos Norte. Mel? Jasmine, inaasahang papasok ulit sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian. Ano bang nakita mo dyan ang mga ginagawa ng paghahanda ng mga taga-Northern Luzon? Jasmine? Dito sa probinsya ng Ilocos Norte, Mel, dahil actually ito yung pinaka-naapektuhan sa Region 1 pagdating sa epekto nga ni Super Typhoon Julian, ang pinaka-binabantayan sa ngayon ng provincial government ay itong northern portion ng Ilocos Norte, kabilang dyan yung bayan ng Pagudpod, itong aming kinaroroonan, Pasukin dahil nga sa matataas pa rin na alon sa baybayin. Ang paghahanda, Mel, talagang binabantayan sa ngayon yung mga residente sa coastal areas dahil doon sa banta ng storm surge. In case kasi, Mel, na
pumasok muli sa PAR si Super Typhoon Julian, malaki yung epekto niya doon sa gale warning, possible yung matataas at malalakas na alon. Kaya pinaka-importante pa rin sa ngayon na mabantayan, mailikas kung kinakailangan yung mga residente sa coastal areas dahil sa banta ng storm surge, Mel. Oo, pero dyan sa loob ng bayan, may mga bahang lugar pa rin ba? At saka yung mga evacuation center, meron pa rin? Jasmine? Yes, Mel. Oo. Mel, doon sa evacuation center, sa ngayon, meron pa rin mga evacuees. Actually, may mga bayan na okay naman na yung panahon, pero hindi pa rin pinapayagan nga na makauwi yung mga evacuee dahil may banta pa rin si Super Typhoon Julian. Doon naman sa mga flooded na areas, compared kahapon, marami ng lugar yung nag-subside, pero may mga portion na talagang mataas pa rin yung baha. Yung mga nadaanan namin kanina sa part ng Pasukin, may mga baha pa din, karamihan, Mel, mga palayan. Doon sa mga bahay, konti na lang, pero karamihan sa agriculture, lubog, Mel, yung mga palayan sa matinding baha, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Simula na ang paghahain ng kandidatura ng mga gustong tumakbo sa eleksyon 2025. Pero sa day 1 ng filing, matumal pa ang dating ng mga gustong kumandidato. At mula sa Manila Hotel, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, alam mo mahigit na 18,000 na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa ang paglalabanan sa eleksyon 2025. At ngayong araw po na ito ang first day ng filing ng COC. At ayon po sa COMELEC ay naging maayos naman at matiwasay ang pagdadaos ng COC filing ngayong araw na ito. Bit-bit ang kanilang Certificate of Candidacy at iba pang requirements. Nagsidatingan sa Manila Hotel Tent City simula alas 8 ng umaga ang mga nais tumakbong senador at nominees ng party list organizations. Sa mga gustong tumakbong senador, kauna-unahang nag-file si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Naghain din ng kanilang COC si David Chan, isang sustainability advocate. Ganon din ang nagpakilalang electrician at karpinterong si Alexander Encarnacion. Doktor at abogadong si Jose Montemayor na tumakbong Pangulo noong 2022. Naghain din ng kandidatura ang nagpakilalang dating guro na si Janice Padilla. Sinundan siya ng isang nagpakilalang law student na si Felipe Montealto. Sa mga re-election ni Senator, kasama sa unang naghain ng COC si Senador Francis Tolentino. Kakandidato rin si Daniel Magtira na nagsabing ilang beses na raw na-disqualify. Muli ring susubok sa pagkandidato si Happy Lubarbio. First time namang mag-file ng COC ng animal rights activist na si Norman Marquez. Nag-file naman sa ikalawang pagkakataon ang security guard na si Phil de los Reyes. Sinundan siya ng pag-file ng vlogger na si Mark Gamboa. Nag-file din si Mig Katuran. Naghain din ng COC sina independent candidate Jose Jesse de la Calzada Olivar, independent candidate Joseph Tandi, at kinatawan ng Partido Maharlika Mahar Sahipas Sali. Pero hindi sila umakyat sa entablado para magpakilala sa media. Last filer naman ngayong araw na ito ang independent candidate na si Sunang Mona Ditanongun. Ayon sa COMELEC, naging maayos ang unang araw ng filing ng COC maging sa mga lokal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa. Masasabi raw ng COMELEC na matumal pa ang dating ng mga filers para sa mahigit 18,000 na posisyon na pagbobotohan sa buong bansa. Ito pong bilang nito dito sa atin sa national candidates ay normal po itong bilang. Ganito po talaga yung average. Asahan niyo po pagdating ng October 3 ay dyan po tataas na ang bilang. Nasabi na ng COMELEC na basta kompleto ang requirements, tatanggapin nila ang COC. Pero sasalain pa nila ito bago malagay ang pangalan sa balota. Hindi raw isasama yung mga napatawan ng parusa ng korte na hindi na sila pwedeng humawak ng pampublikong opisina at yung mga nuisance candidates. Umasa po kayo na pagkatapos ng filing ng Certificates of Candidacy, tayo ay magpapatawag ng mga pagdinig, magre-require tayo ng pagpa-file ng komento o answer upang patunayan ng bawat isa o kung sino man na siya ay hindi nuisance candidate.
Vicky, ayon dito kay Chairman Garcia ay kahit paano no, masasabi na rin na maganda yung naging resulta ngayong araw na ito, bagamat masasabing matumal kung ikukumpara sa mga nagdaang eleksyon. Pero sabi niya kasi kadalasan daw sa kanyang experience ay yung mga politiko kuminsan nagpapakiramdaman din at dumadami raw yung nagpa-file bandang gitna nung filing ng COC kasi ito namang filing po ay hanggang October 8 pa. Vicky? Sandra, may kompletong listahan na ba ang COMELEC kung ilan ang naghain ng COC sa pagkasenador at party list ngayong araw? Yes, Vicky, ang update na ibinigay nila sa atin ay sa pagkasenador, merong 17 na nag-file ngayong araw at para naman sa party list ay merong 15 na nag-file ngayong araw. So sabi nga niya ay maaari nga sa mga darating pa na araw baka mas bumuhos pa yung filers ng COC dito. Vicky? Sandra, di ba sabi mo kanina matumal pa sa ngayon yung dami ng mga nagfa-file. Kailan ba eksakto inaasahan yung dagsa ng mga kakandidato based on yung past experience natin? Oo. Sa mga past experiences daw ay bandang gitna ng filing ng COC, no? So kung between October 1 to 8, masasabi natin na bandang gitna noon, mga October 4, no, ay masasabing talagang dadami na. Pero base na rin sa impormasyon na nakakalap natin mula dun sa mga halimbawa senador na nakaupo ngayon pero sila ay magpa-file for re-election, meron na tayo nababalitaan na magpa-file bukas at saka sa makalawa. So yan, sabi nga ni Chairman Garcia ay tuloy-tuloy na yan at inaasahan nila na mas dadami pa sa mga susunod na araw. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At hindi lang yan sa Manila Hotel dahil sa buong bansa ay binuksan na ang paghahain ng kandidatura para sa mahigit 18,000 posisyon pupunan sa eleksyon 2025. Sa tala ng GMA Integrated News Research, base po sa datos ng COMELEC, bukod sa 12 senador na pipiliin ng mga botante, ayan po, boboto rin sila ng 300 at 17 district at party list representatives sa Kamara. Nakataya rin sa eleksyon ang mahigit 900 posisyon sa mga probinsya. Kasama dyan ang mga governor at vice governor at mga bokal o yung miyembro ng sangguniang panlalawigan. Pupunaan naman ang mga city hall at munisipyo ng 17,000 opisyal mula sa mayor at vice mayor hanggang konsehal. At para naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM, 65 posisyon ang pupunan, kabilang ang mga registered regional political parties at parliamentary districts. Sabay sa pagbubukas ng COC filing ngayong araw, inilatag ng PNP ang mas mahigpit na seguridad at patakaran kaugnay sa eleksyon 2025. Hiling din nilang agahan ang gun ban. Nakatutok si June Veneracion. Tila naging bahagi na ng eleksyon sa Pilipinas ang karahasan. Mas mainit ang labanan sa lokal na level na kung minsan ay nauuwi sa pagpatay sa mga kandidato at taga-suporta. Isa sa nakikitang solusyon ng PNP ay agahan ang gun ban. Sabay sa mismong election period mula January 12, 2025 hanggang June 11, 2025. Siguraduhin po natin, very peaceful po yung natin, yung sa filing ng COC natin. No? We don't want anymore yung mga nangyayari na killings after that. Yung the past months, marami tayo nakikita na mga tinatamaan ng political killings. Inilalatag na rin ng PNP ang troop deployment para tutukan ang mga lugar na inaasahang mainit ang labanan. May mga gagawin ding reshuffle sa level ng Regional Directors o RD. Sa Central Luzon halimbawa, bagong talagang hepe si Brigadier General Rodrigo Maranan na mula sa Quezon City Police District. There will be movement po ng mga troops natin para matalagang mabawasan po yung ina-expect po natin na magkagulo. Para mailayo ang mga pulis sa politika at maiwasan ang kampihan, tatanggalin sila ng PNP sa mga lugar kung saan sila nakadestino kapag meron silang mga kamag-anak doon na tumatakbo. Vera political po kami. Tatanggalin po namin yung mga pulis na naka-assign po kung asan sila may kamag-anak na lalaban sa eleksyon. May tiniyak din ng PNP chief
Kaugnay naman ang iniutos niyang pagbubukas muli sa investigasyon sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary, retired General Wesley Barayuga. Gusto namin maayos to and we will be filing cases among those people who are involved and those people na who try to cover up po yung nangyari. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Si David Licauco ang bagong ambassador ng Boy Scout of the Philippines. Dagdag yan sa mga role ngayon ni Pambansang Ginoo na may challenging shift din sa kanyang character na si Hiroshi sa Pulang Araw. Makichika kay Lars Santiago. Mula sa pagiging mga ambasador ng Save the Children Philippines, kasama si Barbie Forteza, may dagdag na bagong role si Pambansang Ginoo, David Licauco, Scout Salute. Hello Scouts! David Licauco po, ang inyong Scout Ambassador. Lalong lumabas ang kagwapuhan ni David nang isuot niya ang Boy Scout uniform sa isinagawang introduction at oath-taking para sa kanya bilang bagong ambassador ng Boy Scout of the Philippines. I think representing an organization that has timeless values, from service to integrity, leadership. Those are the things na until now ay ginagawa ko, na until now I believe in, So for me to be an ambassador, it's a huge honor. Hindi raw nakakalimutan ni David kung paanong noong bata pa siya ay talagang pangarap niya ang maging Boy Scout. So pangarap ko actually gawin yun nung bata ko, na makita ko yung sarili ko, nag-aakit ng flag, ng Philippine flag. But then it didn't happen. And now, nakakatawa kasi parang goes full circle talaga yung buhay na if you do good things and babalik sa'yo. Ang mga Boy Scout, pinagkaguluhan si David. Tanong pa sa kanya, nasaan sina Eduardo, Adelina at Teresita? Nakakatawa, it just means na nanonood sila, sinusubaybayan nila yung Pulang Araw. Kaya yun, I think that's a sign of success sa pinaghirapan ng buong production, from the staff to the artists and everyone. Tanjuse, arimasen. Hindi ko maaaring traidorin ang ating bansa. Kung ngayon daw ay matindi na ang mga nangyayari sa kwento ng Pulang Araw. At titiyak kong hindi na makakalapit ang lalaking yun sa kanila. Lalo pa raw magiging intense, lalo na sa magiging desisyon ng karakter niyang si Hiroshi. I think with Hiroshi, he is learning, he is realizing things at yun ang mag-shape ng decision-making niya. Napanood niyo ba si Hiroshi? Opo. Uy, anong ginawa ko? Nakatakas ka na po dun sa mga hapon po. Marunong ako mag-Japanese. Sige nga, sige nga. Watashi. Ano na? Watashi. Watashi wa star, yung TikTok, no? Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Naghain na rin ng kandidatura ang ilang party list. 15 nominado ng iba't ibang party list ang nag-file ng Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. 20% ng kabuang miyembro ng Kamara ay mula sa mga party list. Ang mga party list na makakakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuang boto ay makakakuha ng tig-isang posisyon sa Kamara. Matumal man, malapiesta naman ang paghahain ng kandidatura ng ilang gustong tumakbo sa eleksyon 2025. Kaya may paalala ang COMELEC at pulisya sa kanila at mga taga-suporta. Mula pa rin sa Manila Hotel, nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Emil, nakikiusap ang COMELEC sa mga kandidato na huwag nang magdala ng maraming maiingay na taga-suporta sa paghain nila ng kanilang Certificate of Candidacy. Marami naman mga pulis na nakabantay dito, no? Pero hindi para mang-aresto, kundi para makiusap o pakiusapan sila na umalis sa tapat ng Manila Hotel. Malarali ang send-off ng party list na ito bago maghain ng Certificate of Candidacy ang mga nominee nila.
May bahagyang tensyon nung pinapaalis sila ng mga pulis pero pinagbigyan din dahil patapos na ang maikling programa. May ilang supporter naman ng isang senador na naghintay sa labas ng Manila Hotel kung saan ginaganap ang COC filing. Sabi ng mga pulis, kung gustong magtipon at magsagawa ng programa ang mga supporter, huwag sa tapat ng Manila Hotel ang venue ng filing ng COC. Gawin daw nila ito sa kalapit na Quirino Grandstand para hindi makaabala. Doon na lang po sila sa bandaron. Kasi unang-una makakaabala po sila ron sa loob. Dahil kung magamit po sila ng microphone, ng megaphone, pakiusapan lang po ito eh. Siguro naman po alam naman po natin na kung saan po tayo lalagay. Wala pa naman daw nalalabag ng election rules kung mag-ingay at magtipon ng mga supporter dahil hindi pa panahon ng kampanya ayon sa COMELEC. Kaya dinaraan ito ng COMELEC sa pakiusap na para hindi makaabala, huwag na. Ipakita nyo po na ehemplong kandidato po kayo papunta pa lang sa filing ng COC. Isipin din daw sana ito ng mga maghahain ng kanilang kandidatura sa local COMELEC field offices. Mas maliliit ang opisina ng COMELEC sa field. Mas maliliit po ang kalsada, mas gagawa po ng traffic. Kaya sana po, wag na po nating dalhin. Total naman po, paghahain lang to ng COC, may sapat na panahon po para makapagkampanya kayo at makapagpakilala sa ating mga kababayan. Sa COMELEC Resolution 11045, sa local position, ang maaari lang pumasok para maghain ng COC ay ang kandidato at 3 kasama. Sa national position, kandidato at 4 na supporter. 4 din ang pwedeng kasama ng Secretary General, Chairman o President ng isang party list. Dahil malapit ng panahon ng eleksyon, paalala ni PNP Chief Romel Marbil sa mga pulis, huwag kumampi sa kahit sinong politiko. We make sure na apolitical po kami. Those people who will be involved in maging bias, tatanggalin po namin, we will be filing administrative cases. Nasa 400 pulis ang nagbabantay ng kaayusan sa loob at labas ng Manila Hotel. Pero ang sabi nga, sana ay sumunod itong mga kandidato natin sa pakiusap ng COMELEC. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Hinatulang guilty ang 10 sangkot sa pagkamatay ng nooy UST law student na si Atcho Castillo dahil sa hazing. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua at pinagbabayad ng mga danyos. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa wakas, hustisya para kay Atcho Castillo. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity para sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua o maximum na hanggang 40 taong kulong para sa pagkasa ng hazing sa nooy 22 anyos na UST law student. Pinagbabayad din sila ng halos $250,000 actual expenses at tig 75,000 pesos na moral damages, exemplary damages at civil indemnity. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. It's a long journey, 7 years. This is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Those 7 years, I think for our son, it is worth it. Ang 7 taong bangungot nagsimula noong 2017. Walang kasalanan yung bata. Pinaglululag sila. Wala na mga ninyo. Pinatay ninyo. Setyembre nang matanggap ng pamilya Castillo ang mensahe mula sa hindi kilalang tao na wala na ang kanilang anak, na natagpuan na lang nilang bangkay sa isang punerarya sa Maynila. Bakas sa labi ni Atcho ang malalaking pasa. Pinaniniwalaang namatay si Atcho sa paulit-ulit na paghampas ng padel habang sumasailalim sa initiation rites ng fraternity na Aegis Juris. Sabi niya sa akin, Dad, join na ako. Maraming benefits. He was assured na they would not do anything. And then with full confidence, he said yes. Dagdag pasakit pa noon kung paanong pinalabas na natagpuan siyang nakaratay lang sa bangketa sa Tondo at nadaanan lang ni John Paul Solano na kalaunay matutuklasang kafrat niya pala. Pinalabas din ni Solano na pinara niya ang isang pulang pickup truck para madala si Atcho sa ospital, pero sa huli matutuklas ang pag-aari ang sasakyan ng pamilya ng isa pang kafrat.
Sa isang naunang kaso ng obstruction of justice, nahatulang guilty si Solano. Bago ang mga tagpong yan, huling nakitang buhay si Acho na naglalakad malapit sa UST noong September 16. Madaling araw kinabukasan, ilang miyembro ng frat niya ang nagmamadaling pumunta sa kanilang frat live. Pasado alas 8 ng umaga naman, dumating ang convoy ng isang itim na sasakyan, pulang pick-up at isang motorsiklo na nagdala kay Acho sa Chinese General Hospital kung saan idineklara siyang dead on arrival. Lumutang din noon ang isang chat group kung saan nakilala ang ilan sa mga akusado. Kanina hindi na nagbigay ng anumang pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulang guilty na naging emosyonal habang lumalabas sa korte. Ayon sa desisyon, napatunayan ng mga ebidensya at mga testimonya ang tatlong kailangang elemento para masabing may hazing. Nauna, may initiation right. Pangalawa, may neophyte sa katauhan ni Acho. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Napatunayan din ayon sa korte ang presensya sa initiation ng 10 akusado. Sabay puntong sa ilalim ng anti-hazing law ay hindi kailangang aktwal na nanakit. Pareho ang pananagutan kung naroon ang isang akusado at walang ginawa habang sinasaktan ang neophyte. Wala rin daw ipiniresentang matibay na ebidensya o testimonya mga akusado para suportahan ang argumentong hindi sila kasama sa hazing. At kahit pa may kondisyon sa puso si Acho kaya namatay sa cardiac arrest, ayon sa korte, ang pananakit sa kanya ang nagpalala nito at nagpabilis sa kanyang pagpanaw. This is justice for Acho and win for the prosecution po. So, thank you so much for all your support. Pero bukod sa hatol sa 10, gusto ring papanagutin ng mga magulang ni Acho ang University of Santo Tomas. I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. And it's time to check your policies, the university, the civil law department, the dean himself failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bagamat nakikisimpatya sa mga magulang ni Acho, hindi sang-ayon ang Dean ng UST Civil Law sa ilang pahayag nila. Partikular na ang sinabi ng ina ni Acho na bigo ang UST at ang Faculty of Civil Law na protektahan ang nooy law student. Lagi umanong nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Pero may mga individual umanong binabaliwala ito. Sinisiguro umano nila ang safe environment at pinagbubuti pa ang mga hakbang para hindi maulit ang trahedya. At maki-update na tayo sa super bagyong Julian at sa patuloy na epekto nito sa lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ms. Vicky, mga kapuso, nakalabas na nga pero inaasahang babalik pa muli sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian. Kahit nasa labas na po ngayon yan ng PAR, nakataas pa rin ang signal number 1. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portions ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga at ganun din sa Mountain Province. Signal number 1 din, dito po yan sa Ifugao, Benguet, Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, northern at western portions ng Isabela, pati na rin po sa northwestern portion ng Nueva Vizcaya. Inaasahan pa rin po dito yung mga malakas sa bugso ng hangin na may kasama pa rin mga pag-ulan. Huling nakita ang mata ng bagyo, 245 kilometers kanluran po yan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 195 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 240 kilometers per hour. Napakalakas po niyan mga kapuso at yan po yung mabagal na kumikilos pa north-northwest. Sa datos po ng Pag-asa, pinakamaraming ulan ang ibinuhos ng bagyong Juliana. Diyan po yan sa Basco, Batanes, sa umabot sa 727.8 millimeters. Kahapon po ito huling araw ng September. Record high po yan, sabi ng Pag-asa, dahil ito na ang pinakamataas na rainfall na naitala po sa kasaysayan ng Batanes.
Ngayon kung babalikan naman natin yung naging track ng Bagyong Julian, medyo magalaw at maraming direksyon po ang tinahak niyan dahil nga sa mga high pressure area sa paligid po ng ating Philippine Area of Responsibility na humaharang at nakakaapekto sa pagkilos nitong bagyo. So mula po noong Biyernes hanggang nitong weekend, pababa po muna yan, saka po ito lumiko o tila po nag-U-turn bago po ito umakyat. Sunod naman itong binaybay itong bahagi po ng extreme northern Luzon hanggang sa nag-recurve o yan po ay lumiko po ulit ngayon. At ngayon nga po, sumilip na po yan ang bahagya sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero inaasahang babalik din po bukas. Tuloy-tuloy na nitong tutumbukin ang bahagi po ng Taiwan kung saan po ito inaasahang magla-landfall at after po niyan, tuluyan na po itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi o kaya naman ay sa Biyernes po ng umaga. Depende pa rin kung magkaroon po ng pagbabago sa magiging paggalaw nito sa mga susunod na oras. Bukod po sa Super Typhoon Julian, magpapaulan din sa ating bansa yung easterlies. Yan po yung mainit at maaninsangang hangin galing po dito sa Pacific Ocean. At ganun din yung localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga pag-ulan pa rin na posibleng maranasan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Batanes and Babuyan Islands. Ganun din dito sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces. Pwede po yung maulit bukas pero hindi na po kasing tindi ng mga naranasan nung kasagsagan po ng bagyo. Dito po yan sa may extreme northern Luzon. Sa iba pang bahagi ng Luzon, bandang tanghali at hapon may mga kalat-kalat na ulan lang po dito sa Calabarzon, Mimaropa at pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region. Inaasahan naman po natin dito sa Metro Manila, maalinsangan pa rin at kung ulan man ay dahil naman po yan sa localized thunderstorms na madalas po nating maranasan sa hapon o gabi. Sa Visayas, may chance rin po ng ulan sa Antique, ganoon din po dito sa may Negros Island Region at ilang bahagi ng Eastern at ng Central Visayas. Malaking bahagi naman ng Mindanao ang uulanin dahil din po yan sa possible thunderstorms. Nakikita po natin may mga malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi po ng Barm, ganoon din po dito sa may Socsargen at Caraga. Kaya doble ingat po para sa mga residente dahil posible rin po yung magdulot ng mga pagbaha. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. 3 buwang suspendido sa pagmamaneho ang 2 jeepney driver na nagitgitan at nagbanggaan sa Caloocan kamakailan. May inamin din sila sa pagharap sa LTO. Nakatutok si Joseph Moro. Huwebes ng gabi nung isang linggo na makuna ng hamunan at banggaan ng 2 jeep na ito sa Caloocan, kaya ang mga sakay nila nataranta sa pagbaba. Ang video ipinakita ng Land Transportation Office Intelligence and Investigation Division sa 2 driver na sangkot. Ipinatawag ang 2 matapos maglabas ng show cause order ang ahensya. Kwento ng 2 driver, nagkasabay silang umabante pero sumabit ang jeep sa kanan na ikinainis ng jeep sa kaliwa dahil nalaglag daw ang kanyang tambutso. Aminado naman ang 2 driver na uminit pareho ang kanilang ulo dahil sa pagod. Ang jeepney driver sa kaliwa na wala na raw sa isip niya ang sakay niyang mga pasahero. 4 na beses niyang binangga ang driver sa kanan. Doon puro init na lang po ng ulo yung napairal ko, kaya ayun po yung nagawa ko. Pero umamin din ang jeepney driver sa kanan na gumanti na rin siya at binangga rin ang jeepney driver sa kaliwa. Pukso na po lahat ng damdamin, puro galit tsaka pagod na po yung umiral sa amin. Sa pagtatanaw ng LTO, lumabas ng walang lisensya ang driver sa kaliwa at may papel na lisensya naman ang driver sa kanan. Dahil sa insidente, posibleng kanselahin ng LTO ang driver's license ng 2 jeepney driver. Bagay na inaapela nila dahil wala raw silang alam na ibang trabaho. Humingi po pa po kami ng isa po pong pagkakataon. Yun natin po pinubuhay ko sa 2 anak, tsaka asawa, tsaka po sa nanay ko. Sana yung mga sakay ko ng mga gabi yun, mga pasahero kong yun, sana mapatawad nyo ko na na blanco lang po talaga. Napaluha ang isa sa mga driver habang inaapela ng kanyang operator na huwag kanselahin ang lisensya nito. Dapat tayo po ang mas mahaba ang pasensya sa kalsada. 3 buwang suspendido sa pagmamaneho ang 2 driver, pinapadrug test din sila. Bukod sa kanila, ayon sa LTO, may pananagutan din ng mga operator ng mga jeep na sangkot sa banggaan dahil sa pagtanggap ng mga reckless na driver. Ang rekomendasyon po dito, revocation of license. Ang tanong na lang, pati ba yung sasakyan, tatanggalan natin ng rehistro, no? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
Kahit may ibang nagatrasan, tuloy ang paghahanap ng hustisya ng ilang pang kaanak ng mga nawawalang sabungero. Panawagan nila sa Department of Justice, kaso naman nila ang pagtuunan ng pansin. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Ang kaso ng pagkawala ng mga sabungerong taga Bulacan na sina Glenn Hermar, Kiel Bohol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Diano, Eric Legaspi at Nerio Antecristo, wala pa ring nangyayari. Higit 3 taon na ang nakakaraan mula nang sila'y iniulat na nawala makaraang magsabong sa Santa Cruz, Laguna. Ang ina ni Glenn na si Aling Marlene naapektuhan na ang kalusugan sa labis na stress. Hindi po maganda. Halos sakit po ang nakuha ko. Nagka-heart failure na po ako sa kaintindi sa anak ko gabi-gabi. Hindi po kami umatras. Itutuloy po namin ang laban. Hindi po kami natatakot sa kanila kahit mapera sila. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa kanila kung bakit hindi umabot sa piskalya ang kanilang reklamo at wala man lang nakasuhan ng PNP CIDG. Nasa kanila po yung mga ebidensya namin eh. May mga video po doon na talagang sasabungan na wala. Pati yung sinasabi nila na gate pass, hindi pa rin po nila tanggap, hindi daw po matibay na ebidensya yung ganoon. Hindi pa ho ba ebidensya yung mismong sasabungan na wala. Ang asawa ng isa sa mga nawawala pinakita sa amin ng videong ito. Patunay daw na naroon sa sabungan ang kanyang asawa at nakapagbitiw pa ng manok bago ito naglaho noong araw na iyon. Lagi po kaming humihingi ng update. Pero nasaan kayo? Parang binibingi-bingihan nyo lang po kami. Wag naman po sanang ganyan. Maawa po kayo sa amin. Mag-4 na taon na po kaming nagdudusa. Trabaho po ba namin maghanap ng ebidensya? Dapat po sila naghahanap ng ebidensya para sa amin. Kasi kami, sa kanila po kami nakadepende. Nitong nakalipas na linggo, iniulat ng DOJ na iniatras na ng pamilya ng nawawalang e-sabong master agent na si John Lasco ang kanilang kaso laban sa ilang pulis na sangkot sa pagdukot. Panawagan nila sa DOJ, ang kaso naman nila ang pagtuunan ng pansin. Wala po sa vocabulary namin umatras. Paano kami atras? Hanggang ngayon wala pa silang naibibigay na linaw para sa amin. Patuloy namin sinisikap na makunan ng panig ang DOJ. Samantala kanina, tuloy ang pagdinig sa Manila Regional Trial Court Branch 40 ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa 6 na gwardiya kaugnay sa pagkawala ng 7 mga sabungero mula Tanay Rizal na nag-derby sa Manila Arena. Muling nakapaghain ng mga ebidensya ang prosecution. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kapwa bumaba ang performance sa trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong Setyembre. Batay sa inilabas na survey ng Pulse Asia, bumaba sa 50% mula 53% nitong Hunyo ang performance rating ng Pangulo, habang bumaba naman sa 60% mula 69% ang kay VP Sara. Nakapagtala rin ng 60% performance rating si Senate President Francis Escudero. Bumaba rin ang rating ni House Speaker Martin Romualdez sa 32% mula 35% noong Hunyo. Pagdating naman sa trust ratings, bumaba rin ang nakuha ng Pangulo sa 50% mula 52% nitong Hunyo. Bumaba rin sa 61% ang trust rating ng Vice Presidente mula 71% nitong Hunyo. Kapwa bumaba rin ang trust ratings ni na Escudero at Romualdez sa 56% at 31% nitong Setyembre. Isinagawa ang survey nitong September 6 hanggang 13 sa 2,400 Filipino adults at may margin of error na plus or minus 2%. Tukoy na ang 6 na miyembro ng isang fraternity na sangkot umano sa hazing na ikinasawi ni Ren Joseph Bayan sa Nueva Ecija. Mula sa Cabanatuan sa Nueva Ecija, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Mel, ngayong hapon, isang case conference ang sinagawa dito sa Nueva Ecija Provincial Office ng PNP kaugnay ng pagkamatay ng grade 11 student na si Ren Joseph Bayan dahil umano sa hazing. Naghahanda sa pagsasampa ng kaso ang Nueva Ecija Provincial Police Office, kabilang ang kanilang CIDG, Crime Lab at mga investigation unit. Aring na personalidad na raw ang tukoy nila na pawang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Baka today or tomorrow maipile na po natin yung case sa prosecutor's office
para mabigyan po natin ng hustisya yung nangyari po dun sa biktima. Ang ilan umano sa mga ito, natukoy daw nila sa tulong ng isa sa mga kasama rin sa nasabing hazing. Yun pong isa is na-verify or nakilala po ng isang neophyte na nakasurvive po dun sa hazing. Yung isa naman po is yung tinatawag po nila na grandmaster na dun po sa nasabing fraternity. Kaya dun po nag-base yung mga investigator natin. Sa ngayon, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa pulisya ang mga opisyal ng fraternity. Kung napapanood nyo man ako, kung ano naririnig nyo man, maawa naman kayo sa nangyari sa bata. Isa lang ang hinihiling namin na sumuko na kayo. Ano ba ang mas gusto nyo? Mas gusto nyo ba na maging suspect kayo o mas gusto nyo maging witness kayo? May magagawa pa kayo para itama yung pagkakamali nyo. Hindi pa huli ang lahat. Sa kwento ng tiyahin ni Ren Joseph, dumating sa kanilang bahay sakay ng van ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi at bangkay nang inihatid ang kanyang pamangkin galing sa initiation ng frat. Sa investigasyon, namatay si Ren Joseph dahil sa hemorrhagic shock dahil sa mga tama sa katawan. Nakiramay kanina sa pamilya ng biktima ang mga ahente ng NBI Cabanatuan na handa raw tumulong sa kaso. Nung lumabas sa TV to, binigyan kagad kami ng instruction ng director namin si Jaime A. Santiago na tignan ko ano pa maitutulong ng NBI sa investigasyon na to. Samantala, Mel, nasa burol na ni Ren Joseph ang kanyang ina na nanggaling pa umano ng Qatar. Nagtatrabaho ito doon bilang OFW at napilitang umuwi agad dahil nga sa sinapit ng anak. Sa mga sandaling ito, Mel, walang ibang hangad ang ina ni Ren Joseph kundi ang hustisya para sa kanyang anak. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Mala Cloud9 pa rin ang feels ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na di daw makapaniwalang na-experience ang kanyang first Milan Fashion Week. At kasama pa niya ang lucky charm at mister niyang si Ding Dong Dantes na present sa mga milestones sa kanyang buhay kabilang ang recent acting award para sa pelikulang Balota. Makichika kay Aubrey Carampel. Hello, Mare. Welcome back. From Milan, Italy. Fresh from Milan, Italy. Excited na ikunwento sa GMA Integrated News interviews ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang highlight ng overseas trip. Kabilang dyan ang dinner kasama ang CEO ng isang Italian makeup brand, kung saan nakilala pa niya ang influencers at kapwa ambassadors all over the globe. Surreal and proud moment daw ito para kay Marian. Hindi rin ako masyado makapaniwala dahil sabi ko parang hindi ko naisip na mangyayari ito sa buhay ko. Serving looks nga si Marian na slay sa kanyang stylish outfits. Pero ang kanya raw best accessory, ang kanyang mister, si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Talagang self-proclaimed alalay, chaperon. Anong talaga bang kailangan gusto mo kasama si Dong pag may mga ganong milestone Oo, mas komportable ako, tsaka alam kong okay ako. Although kasama ko yung glam team ko, iba pa rin syempre pag nandyan si Dong. Kasi talagang siya nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Lucky charm nga raw ni Yan si Dong. Nakasama niya rin ng manalong Best Actress sa Cinemalaya 20 para sa pinagbidahang pelikulang Balota. Papunta raw sa awards night, may tila mga senyales pa siyang nakita. May nakita ako sa labas, isang parang verse, billboard, no? Para isang verse ng Bible siya na kung para sa'yo, ibibigay para sa'yo. Sabi ko, wow, ano kaya itong message na to ni Lord sa akin? Parang ganun. Di ninawakan ni Dong yung kamay ko. So tinignan ko siya, sabi niya, yan, ano man ang mangyari, binigay mo yung best mo para sa akin, ikaw ang best actress. So dun pa lang sabi ko, ay, okay na ako. Ang winning performance ni Marian bilang si Teacher Emmy, muling mapapanood sa big screen sa October 16. Very timely rin daw ito, lalo at mainit na pinag-uusapan ngayon ang midterm elections. Bumalik uli yung pagmamahal natin sa isa't isa, higit lalo sa ibang tao. Kilala man natin yan o hindi, kailangan spread pa rin natin yung kindness natin para sa kanila. At syempre, doon pa rin tayo sa tama at dapat. Si Teacher Emmy kasi maprinsipyo eh. Yes. What you see is what you get. Si Teacher Emmy kapag meron siyang gusto ipaglalaban niya. Pero to the point na alam mo yun, gagawin niya na kung kailangan dapat walang masaktan, gagawin niya. Pero kung minsan may mga pagkakataon na
Wala kailangan gawin. Yung prinsipyo niya, hindi niya yun ipagbibili. Gagawin niya kung ano yung tama. So parang ako parehas kami nun Kapag may gusto ako at kaya kong ipaglaban, especially kung alam kong nasa tama ako, gagawin ko yan. At very transparent akong tao. At kung sa pelikula, pinrotektahan ni Teacher Emmy ang hawak na balota, ano nga ba ang handang protektahan ni Marian Rivera ng kanyang buhay? Pamilya ko. Yun talaga yung core ko Kahit anong mangyari, family first. At nandyan ako sa kanila 100%. Kung kinakailangan ko hatiin ang katawan ko para sa school, sa gagawin ko yan. At sila ang priority ko dahil sila nagbibigay ng happiness sa akin. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Ni-reveal ni Isabel Ortega ang espesyal niyang regalo para kay Miguel Tan Felix na nag-celebrate ng birthday recently. At sa gitna niyan, sinagot din ni Isabel ang tanong kung nagselo siya sa date mission ni Miguel at Nancy McDonie sa Running Man PH Season 2. Makichika kay Aubrey Carampel. Definitely a day to remember, ang 26th birthday ni Miguel Tan Felix. May surprise celebration with fans kung saan overflowing love and support ang kanyang natanggap. Naroon din ang kanyang special someone na si Isabel Ortega. Nakasama rin niya sa intimate dinner with the family. Espesyal ang birthday gift ni Isabel dahil gusto niya rin daw bigyan ng break si Miguel sa kanyang busy schedule. Fan kasi siya ng The Script. So, I surprised him with tickets to watch The Script. Para na may day off din siya, di ba po, from his busy schedule. Busy si Miguel sa taping ng upcoming Kapuso series ng mga batang riles. Mula sa pagsabak niya sa katatapos lang na Season 2 ng Running Man Philippines. Proud si Isabel sa magandang performance doon ni Miguel. Sinagot din niya ang mga tanong kung nagselos ba siya sa date mission ng K-pop idol na si Nancy McDonie at Miguel. Siguro, sa part na nagsiselos ako, siguro the fact na hindi ko rin nakadate si Nancy. Maging siyang araw ay kinilig ng pinanood ang Running Man Philippines episode. Kung ako rin naman po, kikiligin naman din po ako kung nakita ko yung idol ko sa K-pop, diba? So, ako of course, go lang. I'm also a fan of Nancy. This October, may pinaghahandaan din ang Isagel. We're prepping for the premiere of Voltes 5 Legacy po sa Japan na may Japanese dub. Abangan po nila, pero we're going to have a hand po doon sa premiere namin sa Japan. Which is a milestone po for GMA. Tapos ka na? Pero bago yan, mapapanood muna si Isabel sa kauna-unahang pagbibidahan niyang Magpakailanman episode sa Sabado. Gagampanan niya ang life story ni Judy Ann Pico na ang ina ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Palagi nila sinasabi po, di ba, na pag nagkaroon ka ng NPK episode, talagang acting piece siya and mapapasubo ka talaga as an actor. And ako naramdaman ko po yun. Naramdaman ko yung challenge, yung bigat. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sabay sa unang araw ng COC filing, inilabas ng SWS at Pulse Asia ang resulta ng kanilang senatorial preference survey. At nakatutok si Salim Refrat. Sa survey ng SWS na kinomisyon ng grupong Strat-based group, 13 pangalan ang may chance na makapasok sa Magic 12. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Pia Cayetano, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Amy Marcos, dating Senador Panfilo Lacson, Senador Bong Revilla, Representative Camille Villar, Makati Mayor Abigail Binay, Senador Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Sa commission survey na isinagawa mula September 14 hanggang 23 ngayong taon, nagpakita ng listahan ng pangalan ng mga politiko, artista at iba pang personalidad. Ang 1,500 respondents pinapili ng 12 pangalan mula sa listahan. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 3%. Base naman sa non-commission survey ng Pulse Asia, 13 pangalan din ang may chance sa umanong makakuha ng isa sa 12 Senate seat. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, Senador Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla Jr., dating Senador Ping Lacson,
dating Senador Manny Pacquiao, Senadora Amy Marcos, Senador Bato de la Rosa at Senador Lito Lapid. Ang survey ay isinagawa mula September 6 hanggang 13, 2024. Dito pinapili ang mga sinurvey ng 12 pangalan mula sa listahan ng 74 na personalidad. Kabilang dito ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista, opisyal ng gobyerno, lokal na pamahalaan, artista at ilan pang personalidad. Nasa 2,400 na katao ang sinurvey at may margin of error na plus-minus 2%. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. At yan, ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 85 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.